Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataon ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay na may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Tabogon sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Tabogon. Maimudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nason. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 87 kabanata, ang talata po ay 1 at 2. Sa bundok ng Zion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Sa bundok ng Zion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito sa bundok ng Zion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito, higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbang, humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Aming idinudulog ang paglilinis sa lahat naming karumihan, sa lahat naming pagkakasala sa pamagitan ng banal na dugo ng aming manunod. Sabang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Tabog sa probinsya ng Cebu. Aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Tabogo ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin ay maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Tabog. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugod. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis. Ika-47 kabanata. Ang talata po ay 18 hanggang 26. Nang sumunod na taon, lumapit na naman sa kanya ang mga tao. Sinabi nila, hindi maikakaila sa inyong kamahalan na ngayon ubos na ang lahat naming salapi at ang mga alagang hayop. Wala na pong nalalabi sa amin kundi ang aming katawan
at bukirin. Kaya tulungan namin ninyo kami. Huwag ninyo kaming hayaang mamatay sa gutom at mapabayaan ang aming lupain. Bigyan ninyo kami ng makakain at binhing pananim nang kami huwag mamatay. Payagan na ninyo kaming maging alipin ng paraon at ibenta sa kanya ang aming lupain. Nangyari nga ito. Kahit nakuha ni Jose para sa paraon ng lahat ng lupain ng mga taga-Ehipto dahil sa tindi ng tagutom noon. Ang lahat ng tao ng ang lahat ng tao sa Ehipto ay ginawa ni Jose ng mga alipin ng paraon. Ang hindi lamang nabili ni Jose ay ang lupain ng mga pari sapagkat ang mga ito ay may sapat na sustento ng paraon. Sinabi ni Jose sa mga ito, ngayon nabili na kayo at ang inyong mga lupain para sa paraon, bibigyan ko kayo ng binhing itatanim. Ibibigay ninyo sa paraon ang ikalimang bahagi ng inyong aanihin. Inyo na ang nalalabi para muling itanim at maging pagkain ng inyong pamilya. Sumagot ang mga tao, napakabuti ninyo sa amin. Iniligtas ninyo kami, handa po kaming maglingkod sa paraon. Mula noon, ginawang batas ni Jose sa lupain ng Ehipto na ang ikalimang bahagi ng ani ay para sa paraon. Umiiral pa hanggang ngayon ang batas na ito maliban sa lupa ng mga pari sapagkat ito hindi saklaw ng paraon. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Bahagi ito ng banal na kasulatan ay ang pagpapatuloy ng tagutom sa lupain ng Ehipto at sa buong sanlibutan. Ano po? At sa bahaging ito ng banal na kasulatan ating matatagpuan kung paanong ang mga tao na mismo ang nangusap kay Jose na sila'y handang maglingkod sa paraon sapagkat wala na silang salapi at wala na rin yung kanilang mga hayop. Ano po? At sa pagkakataong ito, ang sabi nila, ang meron na lang kami ay yung aming mga sarili at yung aming mga lupain. Sa ganitong paraan, sa ganitong dahilan, sabi nila, nahahanda kaming maglingkod sa paraon. Alam niyo po, ang katotohanan na sila'y magiging lingkod talaga, alipin ng paraon, maliwanag na sa dahilang patuloy ang taggutom at sila'y walang makakain. Pero ang paraon sa pamamagitan ng gobernador ay nakapag-ipon ng sapat na pagkain, hindi lamang para sa Ehipto, kundi maging sa mga karatig bayan. Alam niyo po, nakakatuwa ang bagay na ito sapagkat ito'y nagsasabi sa atin ng katotohanan nung karunungan na ipinagkaloob ng Panginoon sa nunong Jose. Ano po? Bilang gobernador ng Ehipto. At dito, alam niyo po, napakaraming kaisipan yung aking tinatanggap at isa na rito yung katotohanan kapag tayo'y nagtiwala at nagpasakop sa Panginoon, siya ang magkakaloob sa atin ng kaunawaan patungkol sa mga bagay na marapat nating maunawaan. At sa pagkakataon na wala tayong ganap na kakayahan, hindi natin ganap na nauunawa yung mga nangyayari sa ating paligid sa kasalukuyan po. Alam natin na patuloy ang gera sa Middle East sapagkat ang Iran patuloy na nagmamatigas. Ano po? Actually, hindi naman talaga ang Iran kung hindi yung gobyerno na hindi naman talaga itinalaga ng tao. Kung hindi yung gobyerno na umangkin sa Iran. At alam niyo po, nakatutuwa sapagkat ang Panginoon ang naglalantad ng mga katotohanan ito. At dahil sa paglalantad ng Panginoon, naging napakaliwanag na hindi tama ang ginagawa ng Iran. Ano po?
At kapag ating siniyasat, sabi nga nung iba, ano po, aba, ikatutuwa mo ba kapag ka merong hindi magandang nangyari sa ibang tao? Di ba dapat hindi? Pero ang Iran, ito yung kanyang ginawa dun sa mga pagkakataon na merong hindi magandang pangyayari sa ibang bayan. Aba, nag-rejoice ang Iran. Ano po? Or they even gave their share para bumagsak yung mga bansa sa kanilang kinakalaban. Mga kapatid, dapat nating maunawaan na wala man tayo sa Iran at wala man tayong mga kapatid na OFW, tayo po ay kasama sa maapektuhan ng pangyayaring ito. Huwag po nating kakaligtaan, napakataas na po ng presyo ng kurudo sa pagkakataong ito, ano po, ng langis. Kanina po nakita ko do'n sa isang balita, naku Diyos ko, 67 pesos. Naku, tataas pa po iyan, ang sabi nila, sapagkat hindi daw nananatili, walang stable na langis, mapagkukunan ng langis sa kasalukuyan kasi hindi dahil tumigil yung mga nagpo-produce ng langis kung hindi inarangan ng Iran yung daanan para mabilis na maihatid yung mga langis dun sa mga may kaukulan. Doon sa nag-order sa kanila. Ano po. So, napakaraming bansa sa kasalukuyan ang may kinakaharap na ganitong sitwasyon. Mga kapatid, isipin niyo, kung sila magpapatuloy, ang Iran magpapatuloy dito sa kanilang pagmamatigas. Hindi lang yung mga bansa na kanilang kinakalaban ang tunay na magkakaproblema, kundi lalo higit sila. Kasi makikita nila yung kanilang mga sarili na walang sapat at ganap na makinar para magtagumpay. Pero alam niyo po, isang katotohanan na sa kasalukuyan, nakikialyado na ang Russia, ang China sa kanila. Ano po? Ito po ay nakakalungkot, pero ano po ang magagawa natin sa kadahilan ng nais nilang ipagtanggol yung paniniwala na, naku, sila pinagbigyan lang. Alam niyo mga kapatid, dapat nating maunawa na itong ginagawa po natin dito sa ating programa ay spiritual warfare. Tayo po ay nakikibaka hindi sa laman, kung hindi sa Espiritu. At habang tayo po ay nananalangin, habang tayo po ay nagsasama-sama, habang tayo po ay nagkakaisa, mga kapatid, gusto kong maintindihan nyo. Ang Panginoon sa kanyang kapangyarihan ay gumagawa ng paraan upang maihatid sa atin, madala sa atin ang katotohanan at doon tayo lumakad sa kanyang katwiran. Kaya sa pagkakataon po na nababaliwala natin yung katotohanan ng paglilingkod at pagsunod sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin, mga kapatid. Mawalang galang na po sa inyo pero kailangan niyo pong manumbalik sa Panginoon upang inyong taglayin ang kapangyarihan na nagmumula sa Kanya. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalam sapagkat kami po ay patuloy na tinuturuan mong sumunod, gumanap sa iyong kalooban. Aming idinudulog sa iyo, Panginoon, yung aming mga kapatid na sa kasalukuyan ay wala pang ganap na kaunawaan sa iyong pagsama at pangunguna. Panginoon, ipagkaloob mo ang kaabagan sa iyong mga anak na lumakad sa landas ng katwiran upang tunay
magtagumpay para sa iyong kabutihan. Ama, aming dinadalangin sa iyo ang aming mga kapatid na nangangailangan ng iyong patuloy na pangungusap. Lalo na po, Panginoon, yung aming mga kapatid na kinikilusan ng iyong Santong Espiritu. Dinudulog namin sa iyo, Panginoon, ang mga bayan ng Baguio, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ang mga bayang ito. Maipahayag ang katotohanan mo at tunay mangyari ang dakilang kalooban. Amin din pong idinudulog sa iyo, Mang Diyos, ang anumang kaisipan, ang anumang gawa na hindi ayon sa katotohanan ay hindi na mapangyayari sa aming buhay sapagkat tunay ikaw na ang mag-ahari, ang tunay na kung anong yung nais, yun ang mabibigyan pagsama. Lord, namin yung idinudulog sa iyo ang pagpapala ng kalakasan kay Tita Baby, kay Tito Rupert, Lord God. We pray that you release your blessings sa mga lingkod mo na lumalakad sa landas ng katwiran. At sa pangalan ni Jesus, ang kanilang sambahayan ay patuloy na itago sa iyong malabay na bakbak. Ama, aming idinudulog sa iyo yung aming mga kapatid na may pinagdadaan ng kahirapan, mabigat na pagsubok sa buhay. Ang aming panalangin, ito po ang umalalay sa kanila at tunay na magtagumpay ka, Panginoon, sa kanilang buhay. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito. Hayaan mong dumaloy ang kaunlaran sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Mapangyari yung pangako mo that we're the launching pad of the gospel. We're a missionary sending country where the America waits the height of its glory. Sandin po namin ang pagkilos mo, Panginoon, sa bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo ng may kapangyarihan ang lingkod mong ito, Mang Diyos, ang aming panalangin dumalo, ang iyong kaluwalhatian ng iyong kapangyarihan, maipahayag ang iyong kaligtasan sa mga bansa na iyong itinalaga sa amin. Lord, you also pray sa bayan ng Hong Kong, Macau, Taiwan. Ilusan mo ng may kapangyarihan. And Lord, we just ask for your continuous blessings sa mga kapatid namin na OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hanggang iyan mo sila yung mga saksi sa mga pinagdalahan sa kanila. Amin din pong idinudulog sa iyong pagpapal sa mga susunod na pagkakataon na kami gaganapan maglilingkod sa iyo. Paintulot mo, Panginoon, na kami magtagumpay sa iyong dakilang tayo. Maraming salamat po for declaring your blessings and your Jesus. Amen. Amen. Many, 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 many. Praise. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara Pilipinas, God bless big time. Sa pagkakataong ito, ayan yung pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. And so we declare, God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise